Dahilan. Okay, sige, 19 million, alright. Sabi mo eh. Kwento mo yan eh. Di ba? Siyempre, usually, pagkakwento mo, pag ikaw nagpapakara, malamang ikaw ang bida dyan. Di ba? Pero gaya na sinasabi ko, hindi na kami bata para mapaniwala mo sa ganyan at hindi kami yung mga tipo na pag binigyan mo ng lollipop, sama ako sa'yo. Walang ganon. Ayun naman pala kung sana sagutin mo din ng maayos na kung bakit 19 million yung naggaso sa Barangay 313. Di ba? Tama si General eh. Imbestigahan mo din yung sarili mo. Dapat mo na. Total, attorney ka naman din naman eh. Di ba? Sinasabi nyo na dumaan sa lahat ng proseso. Mga kayon, welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan nating pag-usapan. Hit it! Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masaaming pinapakinggan. Joe Malone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, Diretsong usapan. Joe Malone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan para sa bayan. Magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat mga kayon. Oy, mega love shoutout sa lahat ng mga members natin. Basaan mo natin, batiin muna natin itong mga members natin sa YouTube. Siyempre si JU Production, si Sir Larry Lorna Tuvera, Florina Dacumo, si Paulos Lutong Bahay, si Ma'am Lorna Dani Ubaldo, pati na rin si Manix Sangko. Maraming salamat po sa pagtangkilik. Meron po tayong join membership dyan. Kung gusto nyo po magpa-member, huwag po kayong mahihiya. Huwag po kayong mahihiya. Marami po tayong option dyan. Paki-subscribe, paki-double check nyo na rin mga kayo kung nakasubscribe kayo. Kung hindi pa naman, paki-subscribe na lang. Paki-click na rin yung bell icon, okay? Mega love shoutout sa lahat ng viewers natin, yung mga OFW na laging nanonood. May nababasa pa ako dyan, silent viewer, hindi masyado nagko-comment. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Pati na rin yung mga viewers natin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Uy, ingat kayo, may bagyo ngayon krising. Kaya umuulan, humihinto, uulan. Ganun ang peg ni ngayon, ng ulan. Okay? Ito advice ko lang meron iba kasi yung ina-upload natin dito sa YouTube. Dito more of reaction video. Bira ako nag-upload ng hindi reaction. Sa Facebook, iba yung ina-upload natin. Sa Facebook, ina-upload natin reels, picture, mga issue, yung mga sinusumbong sa atin, sa lokal, sa government, sa Maynila. May mga nagsisend sa akin ng video, nire-report natin doon. Kinakalampag din natin doon yung mga issue ng bayan. Pero dito kasi sa YouTube, more of reaction. Sa Facebook, kalampagan naman. Post, video, vlog, kay Yorme Isko Moreno. Kaya kung gusto nyo maki-update sa reaction, sa issue ng bayan, sa national, YouTube. Tapos pagka gusto mo ng mga ibang topic naman, doon sa lokal, sa Facebook ko. Same lang naman yung ina-upload ko sa Facebook, saka sa TikTok. Depende na lang kung saan yung gustong mas manood. Mas nauna ko lang na-upload sa Facebook bago sa TikTok. So ano yan holistic tayo . So sa national, more of issue ng bayan, pinag-uusapan natin. Sa lokal naman,
sa Facebook. Pero minsan may nag-upload din ako dito, 'di ba? Gaya nung nakaraang araw, yung kay Congressman Joel Chua. O talaga naman dapat, yun ang topic natin ngayon. Since na mainit ka ngayon, Kong. Since na binatbanatan mo naman si BP Inday Sara regarding doon sa misuse ng confidential fund, tama naman si General Sukat na imbestigahan mo din sana yung sarili mo patungkol doon sa 19 million na barangay hall dyan sa barangay 313. Halos walang sa comment section ko, walang naniniwala na 19M yan. Pero syempre, depende. Syempre, laging sinasabi ng Joe Malone TV, hindi nyo kami maluloko at hindi namin kami bata para hindi namin malaman yung ganyang klaseng dahilan. Okay, sige, 19 million, alright. Sabi mo Kwento mo yan Diba? Siyempre, usually, pagkakwento mo, pag ikaw nagpapakara, malamang ikaw ang bida dyan. Diba? Pero gaya na sinasabi ko, hindi na kami bata para mapaniwala mo sa ganyan at hindi kami yung mga tipo na pag binigyan mo ng lollipop, sama ako sa'yo. Walang ganon. Walang ganon. Di ba? Inis. Ha? Ito kasing, yung papanood ko sa inyo, press conference ni Congressman Joel Chua, noong isang araw lang ata, nung July 17 ata. Regarding do sa impeachment. Talagang aatake at ang atake talaga diyan impeachment. Kaya nga tama rin yung sinabi ni Hernal Kung banatan nyo si BP Inday Sara. Ganun na lang, di ba? Samantalang yung 19 million, isa pa lang to, yung 19 million na barangay hall. Imbestigahan mo din, di ba? Para namang mapaniwala kami mga Manilenyo. Di ba? Alam nyo kung hindi si ito, sabihin ko sa inyo, totoo. Real talk to, real talk. Pero ito naman, opinion ko lang. Ako lagi ko sinasabi rito, baka hindi namin kayo naiintindihan. Ipaintindi nyo naman sa amin. Lalo na yung 19 million na barangay hall. Diba? Hindi namin alam. Hindi naman ako nagpagawa ng bahay. Hindi ko masusukat. Diba? I mean, kung tayo yung mag-go-observe, hindi naman natin alam 19 million na yan. Okay. Medyo magtataka ka. Pero syempre, hindi mo naman maiisip yung breakdown ng mga materials, ng mga di ba? Nung kagamitan, syempre, hindi naman natin alam yan. Di ba? Sila nakakaalam yan. Di ba? Paliwanag nyo naman sa amin. Baka meron lang kaming hindi naiintindihan. Alam nyo, ito, lagi ko sinasabi to, na higop mo na akong kape. Okay. Game. July 1, nag-assume si Yorme Isko Moreno sa Maynila ng pagka-mayor. Alam nyo kung hindi nanalo si Yorme Isko Moreno, hindi natin malalaman yung mga ganito. Malamang lulusot at lulusot yan. Di ba? Correct. Diba? Lalo-lalo na yung barangay hall 19 million na barangay 313 na yan. Lulusot at lulusot siya kung hindi si Yorme yung nanalo. Si Yorme yung nanalo. Arugoy! Ayun, nalaman natin. Panoorin na natin to. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa panig po ng House, kami po ay hanggang ngayon ay nag-aantay kung ano po ang magiging aksyon ng mga kasama po natin sa Senado at kami naman ay handa na tumugon sa lahat ng mga alituntunin na kanilang ibinabato po o hinihingi po sa amin. Subalit sana po, ang panawagan po namin ay sana ay maituloy na po ang impeachment trial. Siyempre, yan ang panalangin nyo. Ay maliwanag naman sa batas na kung ang impeachment complaint ay nakarating na sa Senado, dapat po ang sumunod na pong maging aksyon ay ang pag-proceed na po sa trial. So, hindi lamang po kami, maski po ang taong bayan ay nag-aantay na. So, sana po, ito po mga susunod na araw, susunod na linggo, ito po ay maganap na. So, muli po, maraming salamat po. Thank you, honorable House members. Let's begin with Rosalie Cas from UNTV.
Good morning po, Kongs. Tanong lang po namin kung meron po ba kayong worry dun po sa directive ng Supreme Court given that one of the incoming House prosecutors, si De Lima. Representative Leila De Lima, nagpahayag Yes. ng concern over the directive of the SC? Well, unang-una, Dilema, ako po di ay mo alam. maliwanag naman po yung hinihingi ng Supreme Court. Ito po ay parte ng pagresolba sa issue po na ibinato po sa kanila. At ito po mga hinihingi naman po ay maiko-comply naman po namin sa House. Hindi lamang po ang House, pati po ang Senado ay hinihingi rin po ng compliance. At makakaasa po kayo na hindi ito makakaapekto sa kung ano man po ang nakabinbin na impeachment complaint dito. Ngayon, maaari pong magtatanong ng iba kung aantayin pa po ba. Wala pong dahilan para antayin ng Senado kung ano po ang magiging desisyon ng Korte Suprema dahil wala naman pong TRO na nilalabas. So sa ngayon, dapat po mag-proceed pa rin po ang trial hanggat hindi po ito pinapahinto ng Korte Suprema. Atat na atat no? Follow up lang po dun. So hindi po kayo nag-share or nag-agree dun sa concern ni Congresswoman De Lima na walang tila sumobra yung pakikialam ng Supreme Court dun sa order mostly sa House of Representatives in relation with the impeachment case? Well, sa akin po kasi Wala mo kasi personally, nagsasagot masasabi ko eh. lamang dito ay parang ang hinihingi po kasi ng Supreme Court sa House of Representatives ay yung mga naganap. Halimbawa po, yung mga dates, kung kailan po na i-submit o yung pagkakaugma-ugma ng mga pagkakataon. Ito po ay magiging base rin, siyempre, sa kanila magiging desisyon. Kaya mahalaga po na kami po ay makapag-comply. Insofar as the impeachment complaint naman ay ako po naniniwala na hindi naman po ito makakaapekto. Well, again, the particular question po kasi in the Supreme Court ay, particularly under Francisco, ay nagkaroon ba ng filing? Una, that is the first requirement. And secondly, nagkaroon po ba ng referral to the House Committee on Justice? No? So, relevant po ito doon sa unang tatlo. So basically, the question for the Supreme Court is, and of course, to the House is, may referral bang nangyari o wala? So basically, kung wala, the one-year ban rule does not arise. No? So, itatabi po talaga yon. Pero, secondly, on the fourth impeachment complaint, nagkaroon ba ng filing na at least one-third ng mga miyembro po ng Kamara sa House Secretary General para magkaroon po ng direct transmittal to the Senate? Nangyari po yun noong Pebrero. 215 congressmen made it so. No? So, basically, yun yung particularly reckoning impeachment complaint for the one-year bar rule to actually arise. Last on my part na lang po. Kung kayo po, Kongs, ang tatanungin, would you want the Supreme Court to act on the petitions filed against the impeachment case of Vice President Sara Duterte even before the trial begins? Yan na. Gusto niyo po ba na umaksyon na yung Korte Suprema sa Hindi petitions filed naiintindihan. against the Vice President impeachment case even before the trial begins? Well, mas maganda para at least ma-resolve na itong issue sa one-year bar rule para at least matanggal na po sa isip at hindi na po magamit itong issue na to para maantala ang impeachment complaint. Nagsasalita ho kami kasi bilang mga kinatawan, pero nagsasalita din kami bilang mga abogado. So, ibig sabihin, kung ano ho yung pasya ng Korte Suprema sa usapin po na ito, syempre gagalangin naman po natin. No? So, hopefully, within the soonest time, ma-resolve din po ng Korte Suprema. But again, this should not serve as a reason for the Senate Impeachment Court to further delay proceedings and not act on their constitutional mandate, which is to try and decide the impeachment case of Vice President Sara Duterte in the soonest possible time. Thank you, Rose. Haji Camino from Brigada, please proceed with your questions.
Good morning po mga Kongs. Recently po naging issue yung unmodified opinion na rating po ng Commission on Audit sa Office of the Vice President. Ang tanong lang po, and of course yung palasyo po kasi parang sinabi na rin po na nilinaw na po na hindi po nangangahulugan na kapag nagbigay po ng unmodified opinion ay lusot na po doon sa tinatawag na mga irregularities sa paggastos po ng pondo ng OVP. Pero ang tanong ko lang po with regards to your reaction din po, hindi po ba maapektuhan yung mga na-reveal doon sa mga hearings ng Good Government Panel dito po sa nilabas na unmodified opinion ng COA sa OVP? Thank you po. Hindi naman po dahil unang-una hindi porke sinabing unmodified ibig sabihin wala nang problema dahil kung wala pong problema yung pagkakagamit po ng pondo Yan. ng OVP, di sana hindi rin po naglabas ng notice of disallowance ang COA. So maliwanag naman po ang ating naging mga issue sa ating impeachment complaint sa mga articles. Ito po yung nilatag natin. Ang pinakamaganda po dito ay sagutin po nila ng maayos. Ay, yun naman pala kung Sana sagutin mo din ng maayos na kung bakit 19 million yung naggaso sa Barangay 313. Di ba? Tama si General eh. Imbestigahan mo din yung sarili mo. Dapat pa nga. Total, attorney ka naman din naman eh. Di ba? Sinasabi nyo na dumaan sa lahat ng proseso. Ang tanong ko naman doon, okay, hindi kasi yung Barangay 313, isa lang yon. Meron pa kasing isa eh. Dito malapit sa Pinondominium. Yung pinagawa ni Yorme Isko Moreno. Meron pang isa doon na barangay din, na nakalagay din, may pangalan din na Joel Chua na nakapatong din sa bangketa. Diyos ko naman. Yun naman, parang ang pinost ni Rowena Guanzon doon 61 million. Yung 4-story, 19 million. Di umano, allegedly. Okay gamit tayo ng ganyan. Baka mamaya sabihin, Yung nasa Binondo, papakita ko dyan, dadaan ko sa picture. Yung sa Binondo na 2-story naman, na nasa labas yung hagdanan, 61M. Baligtad no? Baligtad. Diyos ko naman. Sana paliwanag din, no? Dahil, kasi nga, lagi ko sinasabi, baka hindi natin naiintindihan. Di ba? Paintindi nyo naman, nagmamakaawa na kami. Paintindi nyo naman sa amin, baka nagkakamali kami. Baka hindi namin talaga maintindihan. Pasensya na kayo, ha? Pasensya na kayo, baka hindi namin naiintindihan talaga. Mababaw talaga ang pangunawa namin. Talagang hindi namin, wala kami alam. Hindi kami lang pagpagawa ng bahay. Malay ba namin kung yan na pala itsura na 19 million. Tapos yung 2-story, 61M. Di ba? Ay, nako talaga. Well, sususugan ko lang Gusto yung ko binabanggit nervous po ni Congressman Joel at banggitin natin yung ibig sabihin ng unmodified opinion. Ibig sabihin po nito, or unqualified opinion, ibig sabihin lang po nito ay yung pong financial statements are prepared in all material respects in accordance with the applicable financial reporting framework. So basically, katulad ng binabanggit po ni Congressman Joel, sumunod ka lang dun sa framework kung paano ho dapat ino-audit yung ahensya. So, walang problema doon. Pagka lumabas ka doon, edi magkakaroon ka ng, lalabas ka doon sa binabanggit na unqualified or unmodified opinion. No? Pero again, hindi ibig sabihin nun, wala nang, yung notice of disallowance doesn't exist. No? Yung 73 million na pinapasoli, pinapasoli pa rin po hanggang sa araw na ito. So ibig sabihin, iba hong ruta yun, ibang batayan kung bakit po may ganun pong notice of disallowance na ibinigay dito po sa OVP. Follow-up lang po. So sa Makatwid, kahit po gamitin ng kampo ni VP Sara ito pagdating ng impeachment trial na kumbaga nakakatanggap nga po sila ng ganitong rating mula sa COA, hindi pa rin po uubra yun? Sa akin pong paniniwala, hindi po. Ano Dahil natural, paano kwento po mo nila yan paniniwala kung paano nila ginamit o ginasta yung 125 million in 11 days. Kahit naman po hindi tayo auditor, kahit hindi naman po tayo COA, tingin ko naman po, hindi naman po kinakailangan maging matalino para masabi na ito may problema o wala. Aliwanag mo din yung Barangay 313. Again, babalikan din ho natin yung ilan po sa mga ebidensya, no, particularly doon sa paggamit po ng safe houses. Ang pinag-uusapan ho natin sa safe houses dito, ang presyo ng upa, parang presyo ng upa sa mga exclusive na mga village, sa mga condo ho sa BGC.
450,000, 500,000 per month, no? So Alam niyo, hindi na tayo natapos sa ano, maputol ko lang. Hindi na tayo matapos to sa misuse ng ano, no, ng confidential funds, no. Talagang ano 'to parang paulit-ulit na 'yan ang binabato nila kasi yun lang yung makita nila. Same logic na ginawa kay Yorme Isko Moreno na ang binabaton kay Yorme Isko Moreno during the campaign ay yung inutang niya. Di na natapos doon, yung binenta daw yung mga ari-arian ng Maynila, yung inutang niya, umiikot lang doon sa dalawang aspeto na yon. Na same logic din na gaya ng binabato kay BP Inday Sara, yung misuse ng confidential intelligence fund. Yun lang din yung binabato. Ayun na nangyari. Di ba? Landslide, si Isko. Kasi alam ng tao Alam ng Manileño kung saan ginamit Saan napunta Kaya talagang landslide pa din. More than 500,000. Yung bumotong Manileño para kay Isko Moreno. Kay Lacuna, 100,000. Kay Sam Versosa, 100,000 lang din yung mga bumoto sa kanya. Di ba? Nakita niyo yung logic na kahit na puro ganun yung binabato kay Isko, siya pa rin yung nanalo. Siya pa rin yung pinili. At I'm sure, ganito rin. Kaya nga tumataas yung rating ni BP Inday Sara. Ganito lang din ang mangyayari. Hintayin nyo, 2027. Diba? 2028 ang election 2027, filing na yan. Mga October din yan, gaya nung last time. Gaya na sinabi ni Attorney Vic Rodriguez, wala naman ang saysay yung last term Diba? I mean, presidente pa rin naman si Bongbong Marcos noon. Pero wala na kasi busy na yan 2027 pa lang, busy na yan nagre-ready na yan para sa campaign. Kaya nga, ako lagi ko sinasabi sa inyo bago natin ituloy, subscribe nyo itong channel na to, Joe Malone TV, para lagi kayong updated. I-click nyo yung bell icon. Punta kayo doon sa Facebook, pagka hindi kayo accessible dito sa YouTube, punta kayo sa Facebook, doon mag-a-upload din ako ng national, pati local. Pero mga reels lang, dito yung mga mahaba. Kasi mas mabenta ang reels sa Meta. O, tuloy na natin. Mahaba-haba pa to. I'm quite certain yung po mga safe houses na alam po ng mga intelligence and law enforcement personnel po natin, parang hindi naman ata ganun. Yung pong upa sa ganito po mga klase ng mga safe houses po natin. Thank you, Haji. We will now take questions from Tina Panganiban Perez of GMA 7. Kong Chua, good morning po. Yeah. Sir, hihingi lang po ako ng update doon sa pag-draft ng House, ng reply doon sa notice ng Supreme Court. Kumusta na po? And can you give us some highlights doon sa magiging reply niyo? Because some of those na information na hinihingi ng SC, like both of you said, na banggit na ng House in the past, na ipaliwanag na rin in the past. Well, actually, inaayos pa po ito. Mostly po ay hindi lang naman po sa House, maski po sa Senate. So yung mga hinihingi po nilang requirement, like for example, yung mga dates, ay ito po ay ma-verify po ito doon po sa Secretary General. So sila po yung primary na kung titignan po ninyo dun sa compliance, sa kanila po mostly yung mga dokumento na hinihingi. Sir, karamihan po sa information na hinihingi ng Supreme Court concerns the first 3 complaints. Nasabi na po ni SecGen na no rules were violated doon sa impeachment complaint, sa articles of impeachment. Your thoughts po? Tama po. Dahil kagaya po ng binanggit po kanina ni Congressman Terry, yung po dun sa kaso ng Gutierrez versus House of Representatives, dito po, pinapayagan po na i-collate po muna lahat ang impeachment complaint bago po i-refer ito. Dahil unang-una po, kung ganun po magiging batayan natin, kung sinong unang mag-sasubmit, di mangyayari po sa susunod, parang Hindi nila matanggap talaga. No? paunahan na lang. Hindi nila matanggap Pwede talaga. po itong magamit sa ibang bagay. Kaya dito naman po pinapayagan. Ang pinaka-issue po kasi dito ay yung 10 session days. Kung ito po ay nakapag-comply sa 10 session days. Nandiyan pa rin kayo? Dalawa po kasing klase ang pagpa-file ng impeachment complaint. Yung isa po, yung tinatawag natin na kailangan pa ng referral. Ito po yung sa committee level, yung dadalhin pa po ito sa
Committee on Justice. Yung isa naman po ay yung House Action. Ang ruta po na tinugon po ng 19 Congress ay yung House Action. Ito po via 1/3. In fact, more than 1/3 pa po ang aming naisumite na Oo naman. signature ng miyembro ng House. Oo naman, alam naman namin yan na talagang hindi lang 1/3 ang pumirma, di ba? Alam namin yan, yung mga pumirma, at alam na din namin yan. Diyos ko, di na kami bata dyan. Ito po hindi lamang first time na nangyari. Ito po nangyari na rin po dun sa impeachment ng dating Pangulong Joseph Erap Estrada. Pangalawa, lagi po nating isa sa isip na meron po tayong tinatawag na presumption of regularity or legality. Ito po ay nasambit po ng dating Senate President Juan Ponce Enrile. Kaya sa tingin ko po, lahat naman po ng sangkap para magkaroon po ng maayos na impeachment referral or impeachment complaint ay nandirito po. Sir, ang sabi po ninyo kanina na pwedeng i-collate kasi iniiwasan nga yung paunahan ng pag-file ng impeachment complaint kasi baka magamit sa ibang bagay. Can you please expound on that? Yes, Ibang dapat. bagay. Ay halimbawa po ako, kakampi po ako ng presidente. Every year na lang po magpapail ako kahit na walang kakwenta-kwentang impeachment para at least ma-meet ko yung 1 bar. Pag na-file ko na, at kung nandoon sa rule, dapat paunahan, di tatransmit lang po. The following, magantay na po lahat. So, pwede po kasi itong magamit para sa kakampi ng kung sino man ang ipapa-impeach natin. Sir, not to preempt the SC, are you confident that it will side with the House on this issue? Definitely. Dahil sa akin pong paniniwala, lahat naman po ng sangkap, lahat naman po ng proseso ay dinaanan naman po sa House. Baka po si Kong Ridon may madadagdag. Well, tingin po natin ang magiging tanong no ng SCI, particularly dun sa first 3 complaints, no, ay una, meron ba nag-file? Nangyari na ho yun. Pero ang susunod, which is the requirement under Gutierrez and under Francisco, nagkaroon ba ng referral to the House Committee on Justice? I think the facts are clear that there was never a referral to the House Committee on Justice on the first, on the second, on the third complaint. So, basically, dapat ho, basura po, ultimately, ito pong kaso po na ito. Kasi, ang talaga hong magkakaroon lang po ng 1-year bar rule, ay ito po nga tumuloy po na impeachment complaint kung saan nagkaroon po ng direct plenary action. 215 congressmen approved the articles of impeachment and transmitted it to the Senate on the same day. So, kung yun ho yung pag-uusapan, dapat po talaga mabasura na po yung complaint na final po sa Supreme Court. Thank you. Talagang yun ang target Thank you, nila. Tina. May Alice Moras from PTV4 is now recognized. Hi, good morning po mga Kongs. Despite all these issues, Kong Chua, tanong ko lang sana yung preparations nyo for the impeachment trial. Sa ngayon po ba, tuloy pa rin yung preparations nyo for impeachment trial? Nadadagdagan pa rin ba yung mga ebidensyang hawak nyo or sa tingin nyo naapektuhan na dahil sa mga isyong ito? Well, tuloy-tuloy Hindi pa rin po maaamin ang yan, paghahanda ng House prosecutors. Siguro ang inaantay na lang po natin, dahil alam naman po natin yung nangyari, meron po kaming 2 na hindi pinalad, na madagdagan kami ng 2 officially. So, and in fact, marami namang ngayon pong batch ng 20th Congress, marami rin. Kahit naman hindi magiging part ng prosecutors, marami po na po pwede rin naman makatulong sa amin ng mga abogado. Kagaya po ni Congressman Terry, isang mahusay din pong abogado. So marami naman po yan. So basta't kami po tuloy-tuloy, yung mga ebidensya po na nilalakap po natin ay nandiyan pa rin po, intact pa rin po. At makakaasa po kayo, basta't ang kinakailangan lang po at ang hinihingi lang po namin ay mabigyan kami ng pagkakataon na mailatag yung ebidensya dito po sa impeachment complaint. Opo. Kayo, Kong Ridon, are you willing to help din the House prosecution team in any way possible? Siyempre, ultimately,
bahala po yung liderato po ng Kamara no, kung isasama ho tayo sa impeachment panel. Pero I think Hindi ka very much kasama. po ito, it is a duty of a congressman na pagka ho, talagang willing pa rin po ang 20th Congress to prosecute the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Hindi nyo kaya? Kung sino yung pwedeng makatulong po rito, dapat Hindi pong nyo makatulong kaya. dito po sa proceedings po na ito. Opo. And sorry, segue Okay lang ako naman ng isang sumubok. topic. Nitong weekend kasi, binigyang din ng ilang kongresista like Congressman Martin Romualdez and the House Yan. Young Guns yung binalikan at ginunita yung anibersaryo ng pagkakapanalo ng Arbitral Award ng Pilipinas sa South China Sea at binigyang din yung karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kayo po, ano lang masasabi nyo dito? At ano pa kaya yung way na pwedeng magawa para maipaglaban talaga yung karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea? Well, tama po yung panindigan ni House Speaker Martin Romualdez na Kampihan ating, yan, West syempre. Philippine Sea. At yung pong mayor na batayan kung bakit po ginagawa natin ito ay yung pong arbitral award no, na iginawad sa Pilipinas. No? Dito po sa mga pinag-aawayang teritoryo, tubig, bato within the West Philippine Sea. No? So marami pong mga paraan. No? Kasama po rito yung pong tuloy-tuloy pong pag-ikot ng Philippine Coast Guard dito po sa area po ng disputed waters. Kasama po rito, syempre, yung tuloy-tuloy din po na pagtindig ng Pilipinas doon po sa incursions po ng China within this area. At pangatlo, at tingin ko pinakamahalaga dahil meron pong seryosong ginawa ang Beijing sa atin pong dating senador at ngayon po ay ordinaryong mamamayang Francis Tolentino. Ang ginawa na ho ng Department of Foreign Affairs ay I think pinatawag po yung Chinese ambassador at nagbigay po ng ilang mga pahayag sa usapin po na ito. Pero paninindigan pa rin po natin na dapat ho proportional at talaga pong halos katapat yung pong tugon ng Pilipinas dito po sa ginawang travel sanction laban kay former Senator Francis Tolentino. So, ibig sabihin, kailangan din po in the same manner makapag-impose din po tayo ng travel restrictions, travel sanctions sa mga Chinese nationals, high-level Chinese nationals. Kaya nyo ba? Na talaga naman pong nagsispread ng disinformation, misinformation sa usapin po ng West Philippine Sea. Kaya nyo ba? Ang tanong. Di ba? Putulin na natin. Ito lang yan eh. Di ba? Ano mo, sa politika, marami talagang bankero eh. Marami talaga namamangka. Even kay VP Inday Sara. Di ba? Akala mo, ano yan eh. Alam nila kasi na sobrang lakas ni VP Inday Sara. Kaya yung iba dyan, hindi ko naman nilalahat. Yung iba dyan ay talagang nananahimik, ayaw madamay. Marami nang tumahimik eh. Marami nang tumahimik, lalo-lalo na sa mga issue na Duterte. Ang daming tumahimik, ang dami naman din na pumalag. Yung iba, late na pumalag. Yung iba naman, nagpapatiuna, tapos naubos yung PC. Wala na yung suporta. Diba? Alam nyo na yan, hindi natin kailangan isa-isahin pa yan. Yung iba nga dyan, tagapagtanggol ng bayan. Pero pagdating sa issue ng mga Duterte, tahimik. Kilala niyo yan. Si Idol. Diba? May mga ilan talaga na parang parang attack dog. No? Kahit na may mga posisyon sila. Sila yung sige, banat, susuportahan na lang kita pag natalo tayo. Ganon. Susuportahan na lang kita pag at least may pera ka. Di ba? May pera ka, hindi ka natalo. Diba? Palalo ka pa rin kasi may pera ka pa rin. Di ba? Yung impeachment trial na yan, kahit atat na sila kasi gusto na nilang mangyari yan kasi talagang dudurugin, ihimahimayin nila ang mga Duterte para mawala talaga sa landas nila yan nang malaya na sila makakatakbo sa 2028. Remember na yung mga nanalong congressman ngayon, 3 taon lang naman yan, tatakbo ulit yan. It's either re-elect o may patatakbuhin na pamilya nila o bababa sila ng posisyon sa 2028. 3 years na yan. 3 years lang naman yan eh. 6 years lang naman yung president eh. Di ba? Saka may tatakbo din ng mga senador. Yung kalahati sa 2028. Either re-elect yan o matatap o gagraduate na. Kaya yung iba dyan, hindi naman natin nilalahat, talaga naman, namamangka sa 2 ilog. Iisa lang naman yung bangka.
Kaya talagang marami ang aasahan mo na kakampi kay BP Inday Sara. Yung mga iilan lang talaga yung mga gusto na matapos ang karir. So sila na mismo yung tutuligsa at tuluyang lalaban kay BP Inday Sara. Pero lakas eh. Di ba? Biro nyo si Tatay Digong, pinadala nila. Lulumpuhin nila yung mga ibang fans. Akala kasi nila, di ba? Akala nila, mababawasan. Siguro gusto sukatin eh. Gusto nila sukatin siguro yung talagang nagmamahal kay Tatay Digong. Pinadala nila sa dahig. O ayun, nasukat nila. Kung gaano kadami. Di ba? Meron ano ngayon eh, may rally ngayon, may peace rally ngayon. Wala. Landslide din ito, nakikita ko na. Kaya antabayanan nyo yan sa Joe Malone TV, YouTube, Facebook. Pwede kayo mag-follow doon, wala namang bayad dyan. Mag-follow nyo lang ako doon, may mga iba tayong news doon. Mostly locally. Sa YouTube, ito nationally. National ang ano natin dito. Ang topic talaga natin to. Hindi ko pa kasi alam kung... Sa Facebook kasi, pwede halo-halo eh. Pwede halo-halo. Sa YouTube kasi, pagka nasimula mo na ng reaction, tapos may views ka, may viewers ka, may mga audiences ka, gaya nyo, kailangan yun na yung content mo. Ganun eh. Pagka hinaluan mo pa ng iba, medyo malilito si algorithm. Unlike sa Facebook, halo-halo yung upload natin dyan. Merong national, merong local government, kay Yorme Isko Moreno. Mga balita, bagyo, lindol, sunog, lahat meron dyan. Ibabalita natin yan. Okay? Maraming salamat sa panonood, sa pakikinig. Joe Malone TV, issue ng bayan. Ating pagsapan.